Inyo po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, at kasama natin si Brother J.B. Garobo na dati pong handog sa INC. Ngayon po ay sasagutin natin ang isang paratang ng isang protestante na tanga, sabihin ko na lang tanga, sapagkat sinasabi nila na hindi daw natin sinusunod at ina-apply yung binabasa natin sa 3:15 of 1 Peter. Meron pa siyang sinabi sa 3:15 of 1 Peter na handa dapat kayo magtanggol ng pananampalataya na may kahinahunan at takot. Nasa text ba ng 3:15 of 1 Peter yun? Yung pagdepensa, kapatid na JB, o ang nakalagay doon pagsagot sa tanong? Pagsagot sa tanong mo. Mas mabuti basahin natin, Sige. ano? Kasi ito, puro quotes lang ng talata, cherry picking, hindi niya nauunawaan. Kaya dinadagdagan, kapatid na JB, walang takot sa Diyos. Pagdepensa daw? Pagdepensa daw ang nakalagay sa 3:15 ng unang Pedro. Hindi ba't baliw? Basahin natin sa 3:15 ng unang Pedro. Pakinggan nyo, mga kapatid, at basahin nyo po sa inyong Biblia. Na inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso. Na handa kayo magtanggol ng pananampalataya. Wala naman nakalagay magtanggol ng pananampalataya. Kundi ang nakalagay, mas mabuti ikaw ang mabasa. Basahin ko Basahin mo. Kundi inyong sambahin na si Kristong Panginoon na sa inyong mga puso Na lagi kayong handa ng pagtugot sa bawat tao na humihingi sa inyo. sa mga humihingi ng katwiran. Kapatid na JB, meron po bang nakalagay na pagtatanggol gaya ng sinabi nung ating napanood na badingdongs na protestante? Wala akong mabasa. Pagdating yan sa ano? Ay nako, kapatid na JB, alam na. Oh my G! Bakit? Dahil sa 3:15 po ng unang Pedro, ipapaunawa ko sa iyo, o ikaw nanonood ka, ipapaunawa ko sa iyo na ito ay hindi pumapatungkol sa pagdepensa. Pumapatungkol ito sa pagsagot sa tanong na may kahinahunan at takot. Tanong, sinusunod ba natin ito, kapatid na JB? Total, ikaw ang saksi. Bawat market preaching ko, bawat may mga protestanteng nagtatanong sa akin, sinasagot ko ba na may kahinahunan at gentleness? Ikaw makakapagpatunay. Oo, bro. Pero depende sa kausap, bro. Depende sa kausap. Parang si Apostol Pablo. Sa 3:3 ng Galacia, mabuti, meron tayo ditong yung sambayan ng Filipino version. Hawak po natin ngayon. Ito po ang ating mababasa. Anong sabi ni Apostol Pablo? Tangang-tanga na ba kayo? Sabi ni Pablo, tanga. Ibig sabihin pala, nagtatanggol si Apostol Pablo na hindi sinusunod ang 3:15 ng unang Pedro. Mali! Dahil ang context po ng 3:15 of 1 Peter na may gentleness, yung pagsagot po sa tanong. Iba po ang pagsagot sa tanong kesa sa pagsaway at pagdepensa ng pananampalataya. Dahil ang ginagawa po ng mga apostoles, ikaw, badingdongs, sa 3:16 po ng ikalawang Timoteong protestante ka, ito ang ating mababasa. Ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan sa pagtuturo at isa sa manifestasyon nun, yung pagsagot sa tanong na may gentleness. Kaya yung mga kaparian natin, nagtuturo with gentleness, pagsansala at pagsaway. Tanong, sa papaanong paraan tayo makikipagbaka at sasaway? Kapatid na JB, basa po ang 1:13 ng Tito. Eto, mababasa natin. Ang patutuong ito'y tunay dahil dito, sawayin mong may kabagsikan sila. Yun naman pala, kapatid na JB, yung pagsaway po pala na iba sa pagtuturo at pagsagot sa tanong, at yun ay pagdepensa sa pamamagitan po pala ng pagsaway na may kabagsikan. Amen. That's why, mababasa natin na sinabi po ni Apostol Pablo sa 3:3 ng Galacia, doon sa mga tumalikod sa pananampalataya, ayon sa Kapitulo 1, mga tanga. Tanga, kapatid na JB. Mali. Tanga. Yung nagsasabi na hindi natin ina-apply ang 3:15 ng 1 Peter. Kahit sino yan, tanga. Saka ano pa, bro, gusto pa palitawin na walang pag-ibig pagka Walang sumasaway pag-ibig. na may kabagsikan. Hindi kasi marunong magbasa ng Biblia, kapatid na JB. Mabuti basahin mo, 12:9 ng Rona. Ano bang nakalagay sa 12:9 of Book of Romans? Yung konteksto ng pag-ibig na hindi plastic. Sige. Ang pag-ibig ay hindi pa kunwari. Kagalitan mo ang masama. Kagalitan mo ang masama. Anong klaseng pag-ibig yun? Pag-ibig na hindi pa kunwari. Ngayon, meron silang mga sinasabi. Ito kasing si Jared, napakabastos ng bunganga na itong Katoliko na ito. Hindi marunong magdepensa ng pananampalataya. Bakit? Dahil biruin mo, sinasabihang sa demonyo yung mga protestante. Sabi sa 3:15 of 1 Peter, with gentleness. Tama naman. Dahil ang 3:15 of 1 Peter para sa pagsagot sa tanong, hindi sa pagpuna.
At wala kayong pakialam kung pumuna ako na may kabagsikan na siya namang utos sa 1.13 ng Tito na siyang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa 8.44 ng 1. Superlative degree pa. Mga anak pa, ha? Oo, mga anak. O basahin mo. O, basahin Hindi natin, marunong ng Biblia. pakinggan natin, Pero mo makikipagdebate kang protestante ka, magtuturo ka sa mga tao, mali-mali tinuturo mo. O, ngayon, nakorek ka ng bata. O, basa. Ayan, ha? Ano sabi ni Kristo? Kayo'y sa inyong amang diablo! Parang hindi ganyan eh. Parang may dating. Kasi galit si Kristo Oo, niyan eh. galit talaga. O, ano sabi ni Kristo? Kayo'y sa inyong amang diablo! Aba, Diablo, ikaw. Oo, ikaw na naninira sa akin. Diablo ka. Ayon kay Kristo. Eh sasabihin nila, bakit? Si Kristo ka ba? Hindi. Pero ang sabi po sa Filipos 2:5 hanggang 8, natatawa ko eh. Ito po, magkaroon ng pag-iisip na gaya ng kay Kristo. Na kung paanong si Kristo nagturo with humbleness, ganun rin tayo magtuturo with humbleness. Kung paanong si Kristo sumuway na may kabagsikan, prangka, ganun rin tayo sasaway Amen. na may kabagsikan at prangka. Dahil hindi naman po tayo plastic. Ang mga plastic lang naman, itong mga pumupuna sa atin na pastor. Ayun. Oo, pastor. Pastor ha, baka sabihin, katoliko na naman pinatatamaan natin ito. Baka yung mga nasa Novaliches, hindi po. Ano? Kung matamaan man sila, kasalanan na nila yon. Dahil ang pinatatamaan natin, pastor protestante na naninira, na hindi daw natin ina-apply ang 3:15 of 1 Peter sa ating mga pagsaway. Out of context ka, mag-aral ka ng exegesis. Hindi lang exegesis, mag-aral ka ng theology. Pag-aralan mo lahat yan para malaman mo. Ano ka ba naman? Pati bibliology. Pag-aralan mo ha, pati yung context ng Biblia. Pag-aralan mo rin, hindi yung tatanga-tanga ka. Biruin mo, tumanda ka na, tanga ka pa rin ngayon. Paano ka naging, pastor niya na tagapagturo sa mga tao? Tanga ka. Hindi ako nagsabi, si Pablo ha, dahil umurong ka sa pananampalataya eh. Dahil ayon kay Apostol Pablo, yung mga umurong sa pananampalataya, sa 3:3 ng Galacia, maliwanag na maliwanag po ay mga tanga. Na nagsasa naman, ising o kapag JB. Sino mga church fathers o doctors of the church, kapatid na JB, na sumasaway po na may kabagsikan? Maganda meron tayong batayan hindi lang po sa Biblia, kundi sa mga santos natin. Pakinggan niyo po. Sino-sino po ba yung nandyan, kapatid na Ito JB? si Jerome. Saint Jerome. Oo. Aba, Saint Jerome, mabagsik pala. Sunod pa, sino pa yung nandyan? Ito Si John Chrysostom. Oh? Saka si Augustine of Hippo. Hippo. Saint Augustine. And Saint Catherine of Siena. Mababagsik. Grabe, mababagsik. Diyan natin binatay ang ating pagtuturo at pagsaway bilang mga apolohetiko na tunay. Dahil meron mga peking apolohetiko, yung mga plastic, At di ko naman binabanggit na sila yon, sapagkat ang video po na ito ay para maliwanagan tayo sa tunay na konteksto ng ating ginagawa, sapagkat marami pong namamaratang sa atin na mga protestante, kapatid na JB, ang dami na hindi daw po natin sinusunod ang 3:15 of 1 Peter. Sa pagsagot yon. Well, pag sasagot tayo sa tanong, ikaw ang nakakasaksi, malumanay tayo. Malumanay. Sa pagtuturo, pwedeng malumanay, pwedeng hindi, gaya ng ating Panginoon Jesucristo. Pero sa pagsaway, alisin nyo muna ang 1.13 ng Tito na sumaway na may kabagsikan bago kami maging badingdongs, kagaya nyong mga protestante. Kembot-kembot na rin kami ng ganyan. Ganyan-ganyan na rin kami, Kung buburahin nyo yung 1.13 ng Tito, pero ginagarantya ko sa inyo, patay na ako at lahat-lahat, patay na rin siya at patay na rin kayo, hindi nyo mabubura yan. Tanga. Bakit? Ito, basahin natin. 5:18 ng Juan, ng Mateo. Ano bang sabi? Sapagkat ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita na siyang ipinasulat sa mga apostoles, hindi lilipas. Kaya patay na tayo lahat, yung salita ng Diyos nananatili pa rin habang buhay. Amen? Amen. God is good. All the time. Sila, bad. Bad talaga. Yung naninira, Napakabad niya. napaka-bad. Mm. Bad Bakit? Bad Eli. Saka burahin nila yung sabi ng Santuro, no? Oo, burahin nila. Ano Ito. bang sabi ng santo? A friend who flatter you is an enemy. Oo. An enemy who rebukes you is a friend. Oh. Ibig sabihin, mas mabuti ang matapang magsabi ng totoo. Amen.
matapang magsabi ng katotohanan, kapatid na JB. Kasi Mabagsik. meron iba dyan, mga keyboard warrior. At may mga nagchat-chat rin sa akin, sinasabi nung admin ng page na ito na pinagpo-post ng video, bagamat hindi naman po ako nagpo-post dito, kapatid na JB, marami daw naghahamon sa akin. At pag nireplyan naman ng admin na face-to-face, umaayaw na. Kaya kayong mga nagko-comment, bago kayo mag-comment, siguraduhin yung may bayag kayo, ha? Bago kayo lumaban sa akin, dahil ginagaranto ko sa inyo, hindi kayo makakapunto sa akin sa debate. Tandaan nyo yan. At sabihin nyo na ako mayabang kung mayabang, arugante kung arugante. Ito sinasabi ko sa inyo, natatawa tuloy si kapatid na JB. Ito sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo tatantanan at hindi ko kayo atrasan dahil wala akong inatrasan kahit sinong pastorotot. Katunayan, may debate nga tayo, kapatid na JB. First time sasabak ni kapatid na JB. Yung pumupuna sa atin, hindi naman marunong yata ng debate. Chismis lang ang alam. Ito, protestante na ito. Andun lang sa loob ng ano niyan. Kapilya niya, no? Kaya ngayon, mga kapatid, ay iba po ang pagsagot sa tanong sa pagdepensa sa pananampalataya at iba po ang pagsagot sa tanong sa 3:15 ng unang Pedro kaysa sa pagsaway. Dahil never po naging isa yan. Iba po ang pagsagot sa tanong at iba po ang pagsaway. Iba ang pagsagot sa tanong at iba ang pagsaway. Kaya maliwanag na maliwanag po mga kapatid na sinusunod po natin ang 3:15 o 1 Peter 1 sa sumasagot tayo sa tanong. Pero sa pagsaway, kung demonyo ka talaga. Pag bading ka talaga. Pag bakla ka talaga. Pag pangit ka talaga. Kaya nga, pangit ako pangit talaga ako. Sinabi ko yun. Pero kayo na lang magpapatunay. Search Pogi si Bro Jared. Kung Pogi talaga si Bro Jared. Search. Pati ako search nyo. Search niya rin. Tsaka JP. Pero napatunayan po natin mga kapatid na ang mga taong nagsasabing hindi natin sinusunod ang 3:15 of 1 Peter, mga bobo sa Biblia. Yan. Kaya salamat sa Diyos kapatid na JB sa iyong pag-ano sa ating talakayan o short talakayan. Hindi po ito ang dating landas short video lamang po ito para may matutunan kayo. Para kung sakaling mayroong mga magsabi sa inyong protestante na hindi sinusunod nila Jared Almasora ang 3:15 of 1 Peter, mahampas nyo agad ng maso sa ulo. Anong klaseng maso? 2:27 ng Apokalipsis, yung iyahampas ni Kristo sa mga kalaban niya. At yun ang mga protestante. Salamat sa Diyos mga kapatid. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos at meron na naman tayong maikling video po ngayong araw, gabi, kung saan man nakakarating ito. At bago tayo makapagsimula ay hinahamon ko si RGM Aguila sa isang maginoong debate. At hindi po sa TikTok ito dahil pang badingdongs po at informal pag sa TikTok dahil manipulated nila ang lahat lalo na pag sa page nila. Hinahamon ko siya sa Russia TV ng isang maginoong debate. Dahil mayabang siya, no? Kaya bago tayo mag-proceed sa ating hamon dito sa RGM Aguila na ito, papakita ko lang sa inyo kung gaano kamangmang at kabobo sa Biblia ito. Pakinggan nyo muna ang kanyang sinabi. Humahatol agad siya, nagmamarunong sa Diyos, kaya Diyos-Diyosan itong taong ito ayon sa 4:8 ng Galacia, ayon mismo kay Apostol Pablo. Pero bago tayo magpatuloy, panoodin natin. Tingnan nyo kalokohan, mga kapatid. Mayabang, pero walang laman. Tandaan nyo ito. Walang Katoliko na makakakyat sa langit. Wala. Kahit isa. Wala. At yan napanood natin ang kanyang kalokohan. Humatol agad siya. Ang sabi niya, walang Katolikong mapupunta sa langit. Wala. Marunong pa siya sa mga apostoles. Ang mga apostoles niya hindi alam kung anong mangyayari sa kanila. Tapos sila naman, alam nila, naligtas na agad sila. Parang osas, Parang kumopya po ng doktrina sa mga Baptist. Yan po ba ang doktrina ng mga apostoles? O ito, RGM Aguila, may matututunan ka na naman sa 3:2 ng unang 1. Anong sabi? Mga minamahal, ngayong mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung anong magiging tayo. Ibig sabihin, ayon mismo sa mga apostoles, hindi pa nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Siya, alam niya na. At alam niya na rin kung anong mangyayari sa ating mga Katolikong mga tunay na Kristiyano ayon sa kasaysayan at ayon sa Biblia o sa mga 1st century Christian na ayon sa kanilang pasugo, inamin nila yun ang true Church of Christ. Ngayon, ang sabi niya, napansin nyo kanina ang, ayoko na lang sabihin kamangmangan sa Biblia, medyo masakit.
pagkabulag na lang, dahil yan ang applicable talaga sa kanya. Ayoko sanang pansinin, kaso, total, wala naman ang lumalaban sa atin ng debate dahil mga takot na ang protestante. Siya na lang, tignan natin kung lalaban ng debate ito. Sabi niya, mga kapatid, mga kababayan, ayon sa kanyang video na puro kayabangan, hindi man lang nag-ahit ng bigote, wala daw ni isang Katoliko, wala. Tanong natin sa Biblia kay Juan Evangelista, hindi sa kanya. Kasi baka nga magsulat lang ng isang aklat, hindi marunong ito doon tayo sa author ng Apokalipsis. Na nakita at narinig mismo ni Apostol Juan. Apostol Juan, ano po ba yung hawak ng mga maliligtas ayon po sa Biblia at ano po ito? Basahin nyo mga kapatid, ipla-flash natin sa screen. Dito sa 7:9 ng Apokalipsis, ganito po ang ating mababasa. Ito po ay natupad sa mga maliligtas, na nakita ni Juan Evangelista. Anong sabi niya? Pagkatapos ng mga bagay na ito'y tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan. Hindi INC ito dahil ang INC onti lang, Pilipinas lang. Karamihan ito, universal. Anong sabi? Na di mabilang ng sino man na mula sa bawat bansa. Bawat bansa. Yung Iglesia ni Cristo hanggang Amerika lang, tsaka Africa Pag sinabing bawat bansa, plural, lahat ng bansa, bawat mag-aral ka ng grammar Tuloy natin ang basa. Bawat bansa at lahat ng mga angkan, lahat. Pag sinabing lahat ng tao sa mundo lahat ng tao sa mundo Lahat, pati sa Saudi Arabia, may Catholic Church. Meron ba silang kapilya doon? Wala! Tuloy natin. Lahat ng mga angkan, mga bayan, at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramta ng mga papuputing damit. Aba! At may mga palma o palaspas sa kanilang mga kamay. Amen? Ibig sabihin pala, mga kapatid, yung mga maliligtas pala, yun po pala ay galing sa lahat ng bansa, lahat ng angkan, lahat ng wika. Anong hawak nila? Pasugo ba? Nakakasiguro ko hindi INC itong mga ito. Dahil ang hawak po ng mga INC, pag nagmi-mission sila, pasugo. Tayong mga Katoliko, ang hawak natin, palaspas. Yung mga maliligtas pala, may hawak na palaspas. Di Katoliko pala ito. May palaspas. Wala namang ibang Christian denomination na siyang itinatag ni Kristong gumagawa niyan, kundi po ang simbahang Katoliko. Kaya nga meron tayong Palm Sunday sa kanila, pasalamat, tsaka banal na hapunan na tanghali, alas 12 hapunan. Kung nag-aaral ka, kahit man lang yung araling panlipunan o hindi man araling panlipunan, kahit man lang yung biling ng magulang mo, pag sinabing hapunan, hapon. Pag sinabing tanghali, pag sinabing tanghalian, tanghali. Pag sinabing midnight snack, midnight. Pag sinabing hapunan, hapon. Sila, biruin mo, hapunan, tanghali. Ay, nako. GM Aguila, nakita mo na kamangmangan mo. Ano ba yung mga maliligtas? Galing sa lahat ng bansa. Katoliko lang naman yan Kayo ilang bansa lang nadapuan ng iglesia ninyo Lahat ng angkan na nakatayo sa harapan ng luklukan, sa harapan ng kordero. Ano ba yung kordero? 5:20 ng unang 1 Diyos, para sa inyo, tao lang. Na na nangadaramta ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang kamay. Ibig sabihin, yung maliligtas may palma, may palaspas. Kayo, anong hawak nyo? Pasugo. Di hindi kayo maliligtas. At sino ka para humatol? Basahin natin sa 5:13 ng unang Korinto. Matututo ka na naman. Anong sabi ni Apostol Pablo? Datapot sa mga nasa labas, Diyos ang humahatol. Pagpalagay nyo na tunay na iglesia kayo, wala kang karapatang humatol. Ang Diyos lang may karapatang humatol. Kaya magbasa ka ng Apokalipsis. Yan ang assignment mo ngayon, RGM Aguila. Hindi yung naka-stack ka lang sa isang talata ng Biblia na ipinasok sa iyo ng ministro mo sa 16:16 ng Roma, 8:40 ng 1, tapos 17:3 ng 1. Napakababaw mo. Hindi ka wala palang sense patulan nito. Pero sige, patulan natin. Hinahamon kita sa isang maginoong diskusyon. Kakasa ka? Tingnan nyo mga kapatid, bantayan nyo yung post niya. Pag siya hindi kumasa at madami siyang palusot, talo na siya agad. Pero pag kumasa siya sa Rasya TV, ang tema, patutunayan ko, ang tunay na iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika ayon sa Biblia at referensya, kumarasya TV, lalaki ka. Pero pag hindi ka kumasa, nagpatutsada, bantayan nyo yung page niya, i-mention nyo dito, ibig sabihin, bading dongs ka. Gaya ni Eli Soriano. Yun lang, RJ Magila. Ayos tayo Huwag kayong masyadong mahangin. Kung mahangin ka, mas mahangin ako. Sinasabi ko sa iyo. Kung mayabang ka sa debate, mas mayabang ako sa debate, sinasabi ko sa iyo.
At pag nagka-diskusyonan tayo, talagang idadapak kita sa diskusyon, hampasin kita ng tunay na aral. Na ayon sa ikalawang Korinto 4 hanggang 5, yung pakikipaglaban o sandata ng mga apostoles na hindi laban sa laman. Kaya RGM Aguila, kakasa o tatakbo? O i-mention nyo mga kapatid kung kakasa o tatakbo. Takbo yan! O yun lang po mga kapatid at salamat sa Diyos.